Bilang tugon, sinabi ng lalaki na siya ay miyembro ng pamilya Dragonblood at hinding-hindi siya magiging alipin ni Newman. Sinabi ng kalaban na kung hindi papayag ang lalaki, ginawa na niya ang sarili niyang desisyon. Pagkatapos noon, inatake ng lalaki ang general. Hindi kinaya ni Dargy ang pag-atake at nagkaroon ng pagsabog. Nagsimulang tumawa si Matthew at sinabi niyang napatay na niya ang general at nasa kamay na niya ang gantimpala. Gayunpaman, biglang nakaramdam ang lalaki ng mahiwagang aura. Napagtanto niyang hindi kayang gawin ng general ang ganitong bagay at hindi niya maunawaan kung ano ito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Clay. Hinarap ng bata ang kanyang kalaban at sinabi na dahil nagtangka siyang patayin ang kanyang ama, nangangahulugan ito na siguradong handa na rin siyang magpaalam sa kanyang sariling buhay. Nagulat si Dar nang makita ang kanyang anak at tinanong kung paano siya nakarating doon. Tumingin ang bata sa kanyang ama, ngumiti, at sinabing nagpadala siya ng isang tao sa Stormwind upang humingi ng tulong. Ang kanyang ina ang nagbalita sa kanya. Tinanong ni Clay ang kanyang ama kung nakarating ba siya sa tamang oras. Inakala ng kalaban na ito ang kilalang Scarlet Baron. Hinarap niya ang bata at sinabing lumalabas na si Clay pala ito. Tinanong niya ang bata kung talagang iniisip niyang mababago niya ang lahat sa pagdating niya ng mag-isa. Idinagdag din ng lalaki na kahit hindi siya apektado ng mga sumpang mahika ng kalaban, hindi pa rin niya matatalo ang 150,000 sundalo. Bilang tugon, sinabi ni Clay na hindi siya nag-iisa. Nauna lang siyang dumating. Si Pad-Amas ay mas mabilis mag-teleport mag-isa. Ang higanteng teleportation array na Boretz ay dapat handa na sa lalong madaling panahon. Sa sagot na ito, sinabi ng kalaban na hindi maaaring umiral ang teleportation array. Sinabi ni Clay na kung hindi pa ito narinig ng lalaki, hindi ibig sabihin na hindi ito umiiral. Iyon ang pagkakaiba sa lakas. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga berserker sa likuran ng bata. Tinanong ni Clay ang kanyang kalaban kung sa tingin niya ay mas malakas ang kanyang hukbo ng 150,000 alipin kaysa sa mga berserker. Sinabi ng bata na umaasa siyang matutulungan ng mga ito ang kanyang hukbo ng 2,000 berserker ng kahit kalahating oras. Pagkatapos noon, iniutos ng bata sa mga berserker na patayin ang mga kalaban. Sumigaw si Pero na natanggap na ang utos at iniutos sa kanyang mga tauhan na patayin ang lahat. Umatake ang mga berserker mula kay Ginoong Clay. Gayunpaman, tumawa lang ang kalaban at sinabi sa bata na inakala niyang matalino si Clay, dahil matapos patayin ang kanyang mga sundalo, ang mga berserker ng bata ay magiging sunod Sunyeran sa kalaban. Dapat daw pasalamatan ni Clay ang kalaban. Sa oras na iyon, kinuha ng bata ang isang sungay at hinaypan ito. Dahil sa mahiwagang kapangyarihan ng sungay, lahat ng mga kabalyerong naging halimaw ay muling naging tao. Napagtanto ng kalaban, na may matinding takot, na ang kanyang mga sumpa ay tinanggal ng mahika ng Prism the Light. Bilang tugon, sinabi ni Clay na ito ay isang healing array na nakuha niya mula sa Prism the Light, dahil mahirap pa para sa kanya na gumamit ng rank 10 na mahika ay hinugot ng batang lalaki ang kanyang espada at itinuro ito sa kalaban. Sinabi niya na tapos na ang hukbo ng kalaban at tinanong ang lalaki kung handa na ba siyang magpaalam sa kanyang buhay. Itinaas ng lalaki ang kanyang tungkod, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung sino ka, bata, aniya kay Clay. Isa ka lang antas 3 na magician na may tinataka na kapangyarihan, samantalang ako ay isang rango 8 na magician. Huwag kang mag-ilusyon na kaya mo akong talunin. Kasabay ng kanyang mga salita, isang nakapangangilabot na enerhiya ang bumalot sa paligid. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng isang malakas na atake, ngunit mabilis itong naiwasan ni Clay. Hindi man lang nagpakita ng kaba ang bata, bagkus, isang matalas na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Mukhang hindi mo pa rin lubos na nauunawaan ang nangyayari, malamig na sabi ni Clay. Akala mo ba isang simpleng duelo ng mahika ito? Hindi. Ito ay isang tunay na digmaan. At sa digmaan, hindi lang ranggo ang mahalaga, kundi kaalaman, kakayahan, at kasanayan. Sa sandaling iyon, isang mabilis at matinding pag-atake ang pinakawala ni Clay patungo sa kanyang kalaban. Gayunpaman, bago pa man ito tuluyang tumama, mabilis ding gumanti ang lalaki. Napilitan si Clay na umiwas, habang ang kanyang kalaban ay tumawa ng may halong pagmamataas. Bastos ka talagang bata, anang lalaki,
nakatitig kay Clay na may bahid ng panunuya sa kanyang mga mata. Hindi mo dapat ako minamaliit. Bago ka pa man isinilang, isa na akong marshal, isang mandirigmang sanay sa digmaan. Muli niyang itinaas ang kanyang tungkod, at ngayong araw, aniya, ipapakita ko sa iyo ang tunay na pagbagsak ng isang pirata, sa pamamagitan ng ganap na puwersa. Napangisi ang bata at sinabing ang daming ingay ng kalaban, pero isa lang naman itong pangkat na kidlat na pag-atake. Sa mas matinding puwersa, isang malakas na kasisilaw na kidlat ang bumagsak mula sa langit, direkta sa kinatatayuan ni Clay. Ang pagsabog ng enerhiya ay yumanig sa paligid, waring winuwasak ang kalangitan mismo. At tumawa ang lalaki at sinabing gusto niyang makita kung paano sila magtatago mula sa isang napakabilis na atake. Sigurado ang lalaki na madudurog ang katawan ng bata bago pa man ito makapagsabi ng papuri sa liwanag. At lumitaw si Clay na masyado yatang may kumpiyansa ang kanyang kalaban sa sarili. Napaisip ang lalaki at tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ipinaliwanag ng bata na kahit na nalampasan ng kalaban ang napakaraming labanan sa kanyang buhay, hindi niya alam ang pinakamahinang punto ng ganitong uri ng pag-atake. Hindi makapaniwala ang lalaki kung paano nakaligtas ang bata, dahil imposible iyon, kaya tinanong niya ito kung paano niya nagawa iyon. Sumagot si Clay na hindi siya katulad ng kanyang kalaban, hindi lang siya isang mago, kundi isa rin siyang alchemista. Hindi niya maintindihan kung paano hindi alam ng kanyang kalaban ang napakasimpleng katotohanan ito. Dagdag pa niya, ang kidlat ay palaging tumatama sa matataas na bagay na nakakadaloy ng kuryente, at perpekto ang metal para sa ganitong papel. Sinabi ng bata na ito ay patunay lamang na dapat gamitin ng talino sa labanan. Hindi makapaniwala ang lalaki kung paano niya pinalampas ang kanyang pagkakataon. Pagkatapos noon, inatake ng bata ang kanyang kalaban, ngunit bigla itong naging multo. Tumalikod ito kay Clay Dragonblood at sinabing tatandaan niya ito. Dagdag pa niya, huwag isipin ng bata na nanalo na siya, dahil sa huli, babalikan pa rin siya nito. Matapos noon, naglaho ang lalaki. Maya-maya, patakbong lumapit si Dar sa kanyang anak at tinanong ito kung nasaan si Matthew, dahil inakala niyang pinatay ito ng bata. Bilang sagot, sinabi ni Clay na nakatakas lang ito, pero kung isa sa alang-alang ang mga sugat nito, hindi na ito makakapanakop sa Stormwind sa loob ng ilang taon. Tumawa ang general at sinabing iyon ang problema ng kalaban, nang ahas siyang sakupin ang teritoryo ng iba dala ang isang malaking hukbo, ngunit hindi niya pinahalagahan ang lakas ng mga nagpo-protekta rito. Pagkatapos noon, hinarap ng bata ang kanyang ama at sinabing kung hindi siya agad inabisuhan ng kanyang ina, malamang ay si Matthew ang nasa magandang kalagayan sa kanyang lugar ngayon. Dagdag pa niya, 5 taon na ang nakalipas mula nang tumanggi siyang sumunod at lisanin ang Stormwind, at noon ay inakusahan siya ng kanyang ama ng pagsira sa reputasyon ng hari. Alam iyon ng hari, na may 5,000 hukbo ang nakikipaglaban dito laban sa 50 kaaway, ngunit hindi napansin ng bata ang anumang mga reinforcement sa lugar. Tinanong ni Clay ang kanyang ama kung iniisip pa rin niya na ang pananatiling tapat sa hari ay ang tamang desisyon. Sinabi ng bata sa kanyang ama na sila ay tapat sa lupain at sa mga tao ng kaharian ng Stormwind, ngunit hindi sa isang tao lamang. Sandaling natigilan ng ama ng bata at hindi alam kung ano ang isasagot. Pagkatapos ay sinabi ng bata na binalaan siya ng kanyang ina na ang kanyang ama ay medyo mabagal umintindi. Sinabi ni Clay sa kanyang ama na pag-isipan na lang muli ang kanyang mga sinabi sa mas angkop na pagkakataon. Matapos noon, may inabot ang bata sa kanyang ama at sinabi na ginawa niya ang baluting ito mula sa kaliskis ng dragon lalo na para sa kanya, at nagbato rin siya ng isang mahika na pumupuri sa liwanag. Ang baluting ito ay dapat na magprotekta sa kanyang ama sa mga darating na labanan. Nasalo ng lalaki ang baluti. Tumalikod si Clay at nagsimulang lumayo. Sinabi niya sa kanyang ama na dahil tapos na ang trabaho at hindi na kailangan ang teleportation array, babalik na siya sa lalawigan ng Borek. Sinabi ng bata na siguradong bibisitahin niya ang kanyang ama sa sandaling magkaroon siya ng oras. Matapos noon, inutusan ni Pero ang lahat ng mga berserker na magmadali sa paglaban sa mga kaaway dahil kailangan nilang bumalik sa Borek. Sinabi ni Dar na iniisip ng batang ito na kapag nakaalis na siya sa pugad ng pamilya, maaari na siyang bumalik kahit kailan niya gusto. Labis siyang ninas, ngunit agad ding kumalma at naisip na marahil ay dapat niyang muling pag-isipan ang kanyang pananaw.
Lumapit ang isa sa mga kabalyero sa general at sinabi na lahat ng 150,000 sundalo ng kaaway ay nalipol na, at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa sandaling iyon. Ang lalaki ay tumatalon-talon habang hawak ang baluti sa kanyang mga kamay at tuwang-tuwa. Sinabi niya sa kanyang tauhan na ito ay isang baluting gawa sa kaliskis ng dragon na ginawa para sa kanya ng kanyang anak, at hindi siya makapaniwala rito. Tinanong niya ang kabalyero kung naiinggit ito sa kanya. Sinabi ni Dar na isusuot niya ito at hindi na muling aalisin. Sa sagot na ito, tinanong ng kabalyero ang general kung paano siya pupunta sa banyo kung hindi niya aalisin ang baluti, ngunit hindi pinansin ng lalaki ang tanong at sinabihan ang kabalyero na tumahimik. Ilang buwan ang lumipas, sa tirahan ni Baron Clay sa lalawigan ng Borek, nakaupo ang bata sa kanyang trono. Sinabi niya na ang pagbibisita ay maganda, ngunit mas maganda pa rin ang nasa sariling tahanan. Sinabi ng bata na kailangan niyang makahanap ng paraan upang mapabuti ang teleportation array, kung hindi sila makakapunta sa isang mahabang ekspedisyon. Nakatayo sa tabi ng bata ang kanyang nakababatang kapatid na babae at sinabing tama ang kanyang kuya, at siguradong magagawa niyang hanapan ito ng solusyon dahil nalampasan na niya ang napakaraming pagsubok. Dagdag pa ng dalaga, sinabi ng kanilang ina na ipaalam sa kanya ang pagdating ni Clay sa bahay at na hinihintay siya ni Ate Mayole na may dalang ulat tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Stormwind. Tinanong ng dalaga si Clay kung ano ang nais niyang gawin muna. Sinabi ng bata na halos alam na niya kung ano ang gustong sabihin ng kanyang ina, at tiyak na gusto nitong pag-usapan ang tagumpay laban kay Matthew at ang katotohanang bukas palad na ginantimpalaan ng hari ang kanyang ama. Malaki ang itinaas ng katayuan nito sa kaharian. Alam na niya iyon, ngunit naisip ni Clay na ang labang ito ay talagang pinlano ng hari at ng pamilya Shixing dahil sa banta ng pamilya Longso. Nagtanong ang bata sa kanyang isipan kung gaano katapat ang mga salita ng hari. Nang igawad nito ang parangal sa kanyang ama, natatakot siyang isipin kung anong kahihiyan ang haharapin ng pamilya Dragonblood kung sila ay natalo noon. Sa huli, ang pinakamalakas ang may huling salita. Naisip ni Clay na dapat silang maging mas malakas, sapat na walang sinuman ang mangangahas na kalabanan ang pamilya Dragonblood. Sinabi ng batang lalaki sa kanyang nakababatang kapatid na kakausapin niya ang kanilang ina sa gabi, at ngayon ay maaari na nilang pakinggan si Mayalay. Sumang-ayon ang dalaga sa kanyang kapatid at inanyayahan si Mayalay sa bulwagan. Lumipad papasok ang dalaga at nagpasalamat kay Ginoo Clay sa imbitasyon. Lumingon ang batang lalaki sa dalaga at sinabing mahusay ang kanyang ginawa sa pangangalaga sa lalawigan ng Borek habang siya ay wala. Tumugon ang dalaga na ang pagkakataong maglingkod kay Clay ay ang pinakamataas na gantimpala para sa kanya. Humingi ng pahintulot ang dalaga sa Baron upang iulat ang kasalukuyang kalagayan ng lungsod. Sinabi niya na walang malaking pagbabagong naganap sa pagkawala ni Clay, patuloy na lumalaki ang populasyon at ekonomiya. Idinagdag din niya na ang mga orc ay humiling ng pahintulot na makapasok sa Borek. Nagulat si Clay na nais ng mga orc na pumunta sa kanyang lalawigan. Naniniwala siyang ang mga ito ay mababanggas na nilalang na gumagala sa paligid ng estado ng Van. Hindi niya maunawaan kung bakit nila pinili na tumawid sa ganoong kalayong distansya, at sa napakaraming bilang pa. Bilang tugon, sinabi ng dalaga kay Clay na huwag siyang mag-alala. Simula nang dumating sila, naging maayos naman ang kanilang kilos, at nagpunta sila sa lalawigan dahil sa digmaan sa Van. Nagtaka ang batang lalaki kung kailan pa nag-alala ang mga orc sa mga bagay na tulad ng digmaan. Naisip ni Clay na may iba pang dahilan, at alam niya kung ano iyon. Isang sugo ang tumakbo patungo sa pansamantalang kampo ng mga orc sa labas ng Borek at sinabing dumating na ang mga supply mula kay Baron Clay. Tinawag niya ang lahat ng mga orc. Natuwa ang mga ito at sinabing napakabukas palad ng pinuno ng lalawigan dahil nakatanggap na sila ng supply ilang araw pa lamang ang nakakalipas. Itinagol ng batang lalaki ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, kaya't nagpanggap siyang isang karaniwang tao at ipinamahagi ang mga supply sa mga orc. Sinabi niya na ang Panginoon ay kararating lamang mula sa isang matagumpay na labanan sa hangganan ng estado ng Carter at nasa mabuting kalagayan, kaya't nadagdagan ang dami ng supply para sa bawat angkan. Isa sa mga orc ang tumawa at nagtanong kung patuloy pa rin ba silang makakatanggap ng ganito karami, dahil sa katunayan, si Panginoong Clay ay isa sa 4 na bayani.
Nagtanong ang batang lalaki tungkol sa apat na bayani, dahil hindi pa niya ito narinig kailanman. Nagulat ang mga orc na hindi ito alam ng bata. Sinabi ng isa sa kanila na si Prinsesa Jessica, na bumuo ng unang hukbong orc, ang unang bayani. Ang prinsipe ng espiritu, na tinalo ang mga piratang dragon ng Lason, ang pangalawang bayani. Si Prinsipe Carl, na nagpalaki ng pinakamalakas na kabayong pandigma, ang pangatlong bayani. At ang pang-apat na bayani ay si Ginoo Clay, na tumangging magbayad ng buwis, nilisan ang kabisera, at pumatay ng maraming aristokrata at bantay-hari. Nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaki at sinabing ang apat na bayani ay kilala sa kanilang lakas, at tinatawag pa silang hinaharap ng kanilang mga estado. Lagi silang nananalo sa bawat labanan na kanilang sinasalihan. Naisip ng batang lalaki na hindi niya kailanman pinangarap na ang kanyang reputasyon ay mauuna sa kanya ng ganito kalayo. Sumagot ang batang lalaki sa orc na kung silang lahat ay napakalakas, at kung magkaharap sina Ramclay at Prinsesa Jessica, sino ang lalabas na nagwagi? Bilang tugon, sinabi ng lalaki na hindi niya alam dahil parehong magaling ang dalawa. Matapos nito, tumakbo siya palayo at sinabing kailangan niyang agad na ipamahagi ang mga supply sa kanyang mga kamag-anak at pasalamatan si Young Master Clay, ang Ram, muli. Sa sandaling iyon, tinanong ng sugo ang Young Master kung bakit biglang nanigas ng husto ang lalaki. Bilang tugon, sinabi ng batang lalaki na ito ay dahil tinamaan niya mismo ang puntong dapat tamaan. Sa simula, hindi sigurado si Clay sa kanyang mga hinala, ngunit ngayon ay nagkakatugma na ang lahat ng buong buo. Sinabi ng batang lalaki kay Uncle Joe na oras na para silang umalis dahil isang matinding labanan ang naghihintay sa kanila sa lalong madaling panahon. Iniutos din ng batang lalaki na ipaalam sa lahat ang pangangailangang magtipon sa tirahan ng Panginoon dahil kailangan nilang paghandaan ang lahat ng maaga. Nagulat si Uncle Joe at tinanong ang batang lalaki kung ano ang kanyang tinutukoy. Pagkatapos noon, nagtipon ang lahat sa tirahan ni Clay. Lumapit si Joe sa binata at sinabi na dumating na ang mga pinuno ng lahat ng angkan na naninirahan sa lalawigan ng Borek. Kabilang sa kanila ang pinuno ng Wing Clan, ang tagapamahala ng mansyon ni Panginoong Mayolai, ang pinuno ng Elf Clan na si Karen, at ang pinuno ng Dwarf Clan na si Parker. Sinabi ng batang lalaki na maaari na silang magsimula. Nagsimulang magsalita si Clay at sinabi na sa pagkakataong ito, ang kanilang kaaway ay ang estado ng WAC. Ang commander ng hukbo ay malamang na si General Cage at isa sa 7 prinsesa. Tinanong ni Torrance si Clay kung napagtagni-tagni niya ang lahat ng ito sa pamamagitan lamang ng paglibot sa kampo ng mga orc. Bilang tugon, sinabi ng batang lalaki na karamihan sa mga naroon sa kampo ay matatanda at mga bata. Mayroon silang sagisag ng phoenix ng 7 prinsesa ng estado ng Wang sa kanilang mga tolda. Muli nitong pinatunayan na nagmula nga sila roon. Kamakailan, nagkaroon ng tagutom sa Van, at malamang na ang mga marunong lumaban at kumain ng marami ay ipinadala bilang isang advanced reconnaissance group. Sinabi ng batang lalaki na malamang na ito ay plano ng 7 prinsesa, at talagang kawili-wili ito. Alam niya na ang Borek ay nasa ilalim ng kontrol ng iba't ibang angkan, kaya't sinadya niyang ipadala ang mga ito rito upang matiyak ang kanilang proteksyon, bigyan sila ng pagkakataong makinabang sa mga supply ng lalawigan, at magsagawa ng pagsisiyasat. Ito ang tinatawag nilang pagpatay sa 2 ibon gamit ang isang bato. Bilang tugon, sinabi ni Uncle Joe na batay sa impormasyong ito, hindi nila maaaring agad na ipagpalagay na balak ng Vanna na salakayin sila. Ayon rin sa ulat ng militar, upang mapahupa ang tensyon sa loob ng bansa, pinamumunuan ni Cage ang kanyang hukbo patungo sa lungsod ng Puting Tigre. Kaya bakit niya aatakihin ang lalawigan ng Borek? Bilang tugon, sinabi ng batang lalaki na kamakailan lang, ikinwento ng kanyang lolo ang krisis sa lungsod ng Puting Tigre at pinayuhan siyang sakupin ito ng hindi na lumalaban, sa sandaling maubusan ng supply ang hukbo ni Wang at hindi sila sumuko. Ibig sabihin, kung magtagumpay siyang makuha ang lungsod at ang mga White Tiger ay pipili lamang ng bagong target para sa kanilang sarili. Bilang tugon dito, sinabi ni Joe na kahit gutuman nila ang mga orc, malamang na hindi maglakas loob ang unang general na si Cage na dumaan sa Elven Forest. Kahit na magpasya silang lumaban sa hukbo ng Borek Province, sinabi ng bata na tila nakalimutan ng lalaki na, para sa mas malaking kaginhawahan, gumawa siya ng tuwid na daan sa kagubatan na nag-uugnay sa Van at Borek.
Maliban na lang kung hindi pa natutuklasan ang daang ito. Batay sa gulat ng lalaki nang marinig niya ang impormasyong ito, mukhang hindi pa talaga ito nadidiscover, at walang sino man ang nakakaalam tungkol dito. Sinabi ng bata na, sa gamit ni Van at sa kasalukuyang kalagayan ng mga pangyayari, pati na rin sa katotohanang hindi pa sila nasanay sa malalayong paglalakbay, may malaking posibilidad na piliin nilang sundan ang daang pinakamadaling tahakin. Bilang tugon dito, sinabi ng lalaki na palagi nilang sinusubukang itago ang kanilang mga kilos. Pagkatapos, tumawa ang pinuno ng Dwarf Clan at sinabi sa Young Master na ang presyo ng mga produkto para kay Van ay tumaas ng 5 beses, at sigurado siyang ang mga naagrabyadong mga ngalakal ang nagbigay ng impormasyon sa militar. Dagdag ni Mayulay, posible ring natuklasan nila ang daang iyon sa natural na paraan dahil matapos na doblehin ni Ginoong Clay ang dami ng mga produktong dinadala, mahirap na hindi mapansin ang ganoong kasiglang kalakalan. Sumigaw si Uncle Joe sa batang Young Master at sinabing pinilit niyang hindi mangyari ang ganitong sitwasyon, pero nasira niya ang lahat. Bilang tugon dito, napakamot sa lalamunan ng bata at sinabing kailangan nilang magdesisyon kung ano ang gagawin nila sa hukbo ni Vanna. Humarap si Harren kay Joe at sinabihang kumalma dahil oras lang ang hinihintay bago matuklasan ang daang iyon. Bukod pa rito, ang aktibong pakikipagkalakalan kay Van ay napakakinabang para sa kanilang lalawigan. Pagkatapos noon, humarap ang dalaga sa batang Young Master at tinanong siya kung nakalimutan na ba niya na may makapangyarihang mga elf siya sa ilalim ng kanyang pamumuno, dahil sa isang salita lang mula sa kanya, maaaring salakayin ang hukbo ni Van. Bilang tugon dito, sinabi ni Clay na hindi ito maaari, at hindi niya kayang basta na lang itapon ang napakahahalagang tauhan. Bukod pa rito, lubhang mapanganib ang paggamit ng mahika sa Elven Forest dahil maaari nitong makaakit ng mga halimaw at magdulot ng mas malaking problema. Biglang nag-isip ang bata, at pagkatapos, isang makinang na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Napagtanto ni Clay na maaari nilang gamitin ang mga halimaw. Dahil dito, sigurado siyang tiyak ang kanilang panalo. Ilang araw ang lumipas, 2 mandirigma ang nakatayo sa kabilang panig ng Elven Forest. Lumapit ang mas nakababatang mandirigma sa isa, tinawag siyang ama, at sinabing mukhang balisa siya. Siya ang anak ng general ng Wang State at ang unang general ng Cage Continent, na nagngangalang Jim. Bilang tugon, sinabi ng lalaki na kakailanganin nilang humarap sa tagapangalaga ng Borets, isa sa 4 na bayani ni Clay Dragonblood. Dagdag pa niya, magiging mahirap labanan ito gamit lamang ang mga berserker sa kanyang pamumuno. Ito ay talagang isang malaking problema, ngunit wala silang magagawa. Sa pagkakataong ito, sinabi ng pangalawang anak ni Cage na si Ram sa kanyang ama kung nakalimutan na ba niya ang ginawa ni Clay sa Stormwind. Inakala ni Ram na hindi na tapat si Clay sa Stormwind at maaaring makalusot sila ng hindi lumalaban. Bilang tugon, sinabi ng lalaki na magiging maganda iyon, ngunit pinaalalahanan sila ng pangalawang anak na kakasakop lang nila sa lungsod ng Puting Tigre at nakahimpil doon ang hukbo. Ngayon, kapag pumunta sila sa Borek, tiyak na lalaban ito. Nanatiling tahimik ang lalaki at ang kanyang pangalawang anak at walang sinabi bilang tugon. Gayunpaman, makalipas ang maikling katahimikan, nagsalita ang ama at sinabing kung pipiliin ni Clay ang ganoong paraan, magsasalita sila sa marahas na wika ng lakas. Dagdag pa niya, dapat maging mapagmatsyag ang lahat ng sundalo. Iniutos niyang pabilisin ang kilos nila dahil kailangan nilang iwanan ang Elven Forest sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, iniutos ng general sa kanyang hukbo na salakayin ang Borek. Sa oras na ito, pinapanood ni Clay ang lahat ng ito, na nangangahulugang nakita rin ng batang Young Master ang lahat ng nangyayari sa kanyang kristal na bola. Sinabi ni Uncle Joe sa bata na nakapasok na sa kagubatan ang mga kalaban. Bilang tugon, sinabi ng bata na hindi sila dapat magmadali at dapat pang magpatuloy. Dagdag pa ni Clay na hindi nila maaaring bigyan ng pagkakataon ang kaaway na umatras at hindi sila dapat tiyakin ng walang pasubaling tagumpay para sa kanilang sarili. Sinabi ng bata na magkaibigan pa rin sina Cage at ang kanyang ama at dapat niya itong tawaging tiyuhin, ngunit dapat paghiwalayin ang digmaan at damdamin. Nais lamang ng bata na sana makalabas ng buhay si Cage mula sa kagubatan.